Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw. Apektado pa rin po yung ating bansa nitong habagat. Patuloy nga po ito hinahatak ng dalawang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Asahan natin yung mga pabugso-bugso ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cagayan Valley, Cavite, Laguna, Batangas, kasama rin po ang Rizal, Mindoro Provinces, natitirang bahagi ng Cordillera at natitirang bahagi ng Central Luzon. Asahan pa rin po natin may mga biglaang pagbuhos ng pagulan tayong mararanasan, pero meron pa rin pong pagsikat ng araw na ating mararamdaman. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron pong dalawang posibleng panahon na nakikita po tayo na posibleng makaapekto sa ating bansa. Una po ay merong mabubong low pressure area sa may Philippine Sea na hahatak naman po sa may habagat at ito naman ay palabas ng ating bansa. Yung isa naman po, possible magkakaroon ng low pressure area by August 4 sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at posible rin po itong pumasok ng ating PAR at posibleng dumiretso to somewhere in Visayas or dito nga po sa may parte ng Bicol region. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, makikita naman natin, ito po yung malayong kuha ng ating satellite image. Mapapansin nga po natin patuloy yung paghatak ng dalawang sama ng panahon na nasa labas ng ating bansa dito nga po sa habagat. Pero yung malaking bahagi po ng ating bansa ay mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. At mapapansin pa rin po natin dito yung habagat. More on po tayo, western section ng Luzon, including Metro Manila, ay naapektuhan nga po nitong habagat. Kaya kung mapapansin nga po natin, biglang umaaraw, minsan po ay paminsan-minsan, bigla naman po nagkakaroon tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan, dulot po yan ng habagat. At pagkatapos nga po, bago magkatapusan, magkakaroon ng possible low pressure area dito sa may northern portion ng Taiwan at ito ay papalayo naman sa ating bansa at posible nga po habang nasa Philippine Sea yan, dahan-dahan pong mag-develop yan bilang isang low pressure area or possible po mag-develop yan into tropical depression or mahinang bagyo. At isa rin po yan sa magiging main factor sa paghatak nga po ng habagat. At mananatili po magkakaroon ng mga pag-ulan. Pagkatapos naman po niyan, dito makikita natin sa ating satellite image yung paghatak po niyan sa habagat. Wala naman pong landfall scenario na asahan. By August 4, makikita natin dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, magkakaroon ng low pressure area. Then possible August 5 or 6, papasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Hanggang possible po August 8, approaching po niyan dito nga sa may Visayas o somewhere dito sa may parte ng Bicol region. Sa ngayon po, medyo mataas ang tsansa nito na umabot ito ng tropical depression or mahinang bagyo. Kung sakali nga po magtutuloy ito po ay posibleng dumiretso dito sa may parte ng southern Luzon. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.